Sa 10 taon ng pagsisilbi ko bilang martir na asawa, akala ko sapat na ang pagmamahal. Pero sa mismong gabi ng aming anibersaryo, nahuli ko si Marco sa aming kama. At hindi lang kung sino, kundi ang pinsan kong si Sofia na pinag-aral ko. Tinapon nila ang dangal ko na parang basahan. Pero nagkakamali sila. Hindi ako iiyak sa harap nyo. Sisiguraduhin kong sa huli, wala kayong matitira. Kahit 1 sentimo. Handa na ba kayong makita ang pagbangon ng babaeng minaliit nyo? Sino nga ba ang totoong talo? Pasungat! Mati, huwag kang mag-alala, Marco. Pipirma siya sa mga dokumentong ito, sigurado ako. Sa dinami-dami ng hirap na dinaanan ng babaeng yan para sa negosyong ito, wala na siyang ibang pupuntahan kundi ang bahay na ito. Masyado siyang martir para iwanan tayo. Ang tinig ni Sofia ay malambing, puno ng mapanirang tamis, at umalingaw-ngaw sa loob ng silid na dapat sana ay santuwaryo ng aming pagsasama. Nakatayo ako sa labas ng pinto, naninigas ang bawat kalamnan. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na paper bag. Laman nito ang mamahaling relo na matagal ko ring pinag-ipunan. Isang regalong naisip kong ibibigay kay Marco bilang sorpresa sa aming ika-10 anibersaryo. Kasama rin nito ang mga tiket para sa isang bakasyon na akala ko'y magiging mitya ng aming pagkakasundo pagkatapos ng napakaraming araw ng pagkakalayo dahil sa trabaho. Pero ang marinig ang boses ng aking pinsan, ang babaeng itinuring kong parang sariling kapatid at pinag-aral ko sa kolehiyo, ay tila isang kutsilyong humahawi sa aking dibdib. Hindi ko na kaya ang pagpapanggap, Marco. Sagot naman ng boses na lubos kong kinikilala. Ang boses ng asawang ipinaglaban ko sa aking pamilya. Ang lalaking pinagbigyan ko ng lahat ng oras at yaman ko. Nakakasuka na ang bawat paghawak niya sa akin. Ang magaspang niyang mga kamay, ang amoy ng pabango niyang mura. Hindi ko na matagal. Ang paper bag sa aking kamay ay unti-unting dumulas. Bumagsak ang kahon ng relo sa sahig, ngunit walang tunog na lumikha ang pagbagsak nito dahil sa kapal ng carpet. Walang tunog, ngunit sa loob ko, may isang bagay na nabasag nang may kasamang malakas na lagabog. Tumingin ako sa aking sariling mga kamay. Nakikita ko ang mga pilat mula sa pagbubuhat ng mga crates ng produkto nung nagsisimula pa lang ang aking negosyo. Nakikita ko ang mga kalyo dahil sa walang tigil na pagtatrabaho, lahat para masiguro na hindi makakaranas ng gutom ang pamilyang ito. Ang mga kamay na hinahawakan niya nang may pagkasuklam ay ang mga kamay na nagtayo ng bawat poste ng mundong tinatamasa niya ngayon. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigil ang panginginig ng aking tuhod. Ang pait ay dumadaloy sa aking lalamunan, kasing diin ng alat ng dagat. Sa loob ng silid, nagpatuloy ang kanilang tawanan. Isang tunog na para sa akin ay mas masakit pa sa anumang latay ng latigo. Sa gitna ng katahimikan ng pasilyo, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Wari isang tinik na ayaw matanggal sa aking lalamunan. Sa dami ng unos na nilampasan ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng malakas na ulan? Dahan-dahan akong tumalikod. Hindi ako kumatok. Hindi ako sumigaw. Ang luha sa aking mga mata ay hindi bumagsak. Nanatili ito sa loob. Naging yelo na nagpapatigas sa aking puso. Ngayong gabi, ang babaeng martir na kilala nila ay tuluyan ng pumanaw. Ang bagal mo naman kumilos, Samara. Kulang na lang ay abutan kami ng tanghalian dito sa hapag dahil sa kupad mo. Akala mo ba ay napupuno ang tiyan namin ng pagtitig mo sa kawali? Ang boses ni Doña Carmen ay parang kudkuran ng niyog, matalim, magaspang, at walang tigil sa pagkayod sa aking pasensya. Nakatayo ako sa harap ng kalan, tinitiis ang usok ng sinangag at ang init na dumarampi sa aking mukha. Ngunit ang totoong init ay wala sa apoy, kundi sa apoy ng galit na pilit kong ikinukulong sa aking dibdib. Dahan-dahan akong lumingon, suot ang maskara ng isang masunuring asawa at manugang. Pasensya na po, Mama.
Medyo masama lang po ang pakiramdam ko dahil sa biyahe. Pero heto na po ang paborito ninyong hamonado at sinangag. Inilapag ko ang mga plato sa mesa ng may pag-iingat. Ang mahinang pagtama ng porselana sa kahoy ng mesa ay ang tanging tunog na namayani sa silid. Sa tapat ko, nakaupo si Marco na prenteng nagbabasa ng dyaryo, tila walang bakas ng pagtataksil na narinig ko kagabi. Sa tabi niya, naroon si Sofia, nakasuot ng isang manipis na pantulog, isang mamahaling silk na ako mismo ang bumili para sa kanya noong kaarawan niya. "Good morning, Ate Amara." Nakangiting bati ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan, parang asukal na may halong lason. "Ang bango naman yan. You're really the best wife and cousin ever." Hindi ako kumibo. Inabutan ko siya ng kape, tinitingnan ang kanyang mga daliri na may bagong manicure. Naalala ko ang sinabi ni Marco kagabi na nakakasuka ang bawat paghawak ko sa kanya dahil sa aking magaspang na kamay. Sa ilalim ng mesa, mahigpit kong ikinuom ang aking mga palad hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa balat. Best wife? Pagmamaliit ni Doña Carmen habang sumusubo ng pagkain. Paano magiging best wife ang isang babaeng hindi man lang mabigyan ng apo ang anak ko? 10 taon na kayong kasal, Amara. Tuyo na yata ang matris mo sa sobrang pagtatrabaho. Iyan ang napapala ng babaeng mas inuuna ang ambisyon kaysa sa pagsisilbi sa asawa. Mas stop it! Kumakain tayo. Simpleng suway ni Marco, pero walang diin sa kanyang boses. Alam kong kahit siya ay sumasang-ayon sa bawat lait ng kanyang ina. Tumingin ako kay Marco. Ang lalaking ito na pinatira ko sa mansyong ito, na binilhan ko ng mga sasakyang ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan, ay hinahayaan lang akong tapakan ng kanyang ina sa harap ng kanyang kabit. "Pasensya na po muli, Mama." Mahina akong sagot. Gagawin ko po ang lahat para makabawi. Pagkatapos ng almusal, nakita ko si Marco na pumasok sa kanyang silid-aklatan. Sinundan ko siya nang walang tunog. Ang aking mga yapak ay nabaon sa makapal na alpombra. Sumilip ako sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita ko siyang may hawak na pluma, mabilis na pumirma sa isang tumpok ng mga dokumento. Nanlamig ang buong katawan ko nang mamukaan ang kulay ng papel. Iyon ang mga dokumento ng aking kumpanya, ang mga deed of transfer na naglalayong ilipat ang aking mga shares sa kanyang pangalan. Ang pirma sa ibaba ng dokumento ay hindi sa akin, ngunit kamukhang-kamukha ng aking sulat kamay. Peke. Pinapalsipikan niya ang aking pirma sa tulong ni Sofia. Sa sandaling iyon, hindi na sakit ang nararamdaman ko, kundi isang malamig na kalkulasyon. Gaano na ba katagal nilang ginagawa ito? Gaano na karami ang nanakaw nila sa akin habang ako ay abala sa pagpapakapagod para sa kanila? Napaatras ako nang marinig ang yabag ni Sofia na papalapit. Mabilis akong naglakad patungo sa kusina. Pilit na pinapakalma ang aking paghinga. Habang hinuhugasan ko ang mga pinagkainan nila, ang bawat patak ng tubig sa lababo ay tila isang segundong bumibilang patungo sa kanilang pagkagunaw. Hanggang kailan ko kayang isuot ang maskarang ito? Hanggang kailan ko kayang pagsilbihan ang mga taong unti-unting pumapatay sa aking kaluluwa? Lumingon ako nang marinig ang boses ni Marco mula sa likuran ko. "Amara, may kailangan kang pirmahan mamaya. Isang insurance policy lang para sa ating dalawa. Don't worry, it's for our future." Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, pilit na itinatago ang talim ng aking tingin. "Sige, Marco. Anumang para sa kinabukasan natin, gagawin ko." "Ate Amara, wag mo sana akong mamasamain. Pero wala na kasi akong ibang matatatakbuhan. Ang nanay ko sa probinsya, lumala ang sakit niya sa puso. Hindi sapat ang sahod ko bilang sekretary mo para sa mga gamot niya." Humihikbi si Sofia sa harap ko. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pekeng luha na lumalabas sa kanyang mga mata. Nakaupo kami sa malambot na sopa
Sa sala, ang lugar kung saan ilang beses ko siyang niyakap nung bata pa kami at nangakong hindi ko siya pababayaan. Noon, ang akala ko ay anghel ang aking kinakalinga. Ngayon, alam ko ng ahas ang pinapakain ko sa aking sariling palad. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang boses ko para hindi mahalata ang panginginig ng aking galit. Magkano ba ang kailangan mo, Sofia? Alam mo namang hindi kita matatanggihan pagdating sa pamilya natin. Kulang pa po ang 50,000, ate. Mabilis niyang sagot at sa isang saglit, nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata bago niya muling itinago ito sa likod ng kanyang panyo. Nakakahiyaman po, pero baka pwedeng humiram muna ako ng 100,000? Babayaran ko rin po kapag nakaluwag-luwag na ako. 100,000. Alam kong hindi yon para sa kanyang nanay. Alam kong yon ang gagamitin niya para pambayad sa down payment ng condominium na balak nilang tirhan ni Marco kapag napatalsik na nila ako sa sarili kong kumpanya. Ngunit kinuha ko ang aking checkbook. Sa bawat dulas ng pluma sa papel, tila isinusulat ko ang hatol para sa kanyang kataksilan. Heto, Sofia, huwag mo na itong isipin. Ang mahalaga ay gumaling ang tita, sabi ko habang iniabot ang tseke. Thank you so much, ate. You're really an angel. I don't know what to do without you. Halos tumalon siya sa tuwa at sa pagkakataong ito, hindi na niya maitago ang malapad na ngiti. Ang pasasalamat niya ay parang lason na unti-unting kumakalat sa hangin. Bago siya makatayo, kinuha ko ang isang malaking box mula sa tabi ng sopa. Iyon ang mamahaling designer bag na nakita kong tinititigan niya sa mall nung 1 linggo. At heto pa, advance birthday gift ko na sa'yo. Alam kong gusto mo ito. Halos magliwanag ang mukha ni Sofia. Mabilis niyang binuksan ang kahon, hinahawakan ang makinis na balat ng bag nang may pagsamba. Oh my God, ate! This is so expensive! Thank you talaga! Hindi niya alam. Bago ko ibigay ang bag na yon, may ginawa ako. Sa ilalim ng makapal na lining ng bag, sa isang maliit na tahi na hindi mapapansin ng kahit na sino, ay nagbaon ako ng isang maliit na recording device. Isang munting kislap ng teknolohiya na magsisilbing aking mga tenga sa bawat oras na magkasama sila ni Marco. Pinanood ko siyang lumabas ng bahay, bit-bit ang bagong gamit at ang tsekeng hiningi niya sa akin. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Tila ba nanalo na siya sa digmaang hindi pa man lamang formal na nagsisimula. Pag-alis niya, mabilis kong kinuha ang aking cellphone at ikinabit ang earpiece. Sa loob ng ilang minuto, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang pamilyar na boses ni Marco. Nakuha mo ba? Tanong ni Marco. Of course, babe. Sobrang daling utuin ng asawa mo. Konting iyak lang, heto na ang 100,000. At look, binilhan pa niya ako ng bagong bag. Bagay ba sa akin? Tumawa ng malakas si Sofia. Ang tunog ng kanyang halakhak ay parang pagkalos ng bakal sa aking pandinig. Bagay na bagay, mahal ko. Hayaan mo. Malapit na. Konting tiis na lang at hindi na natin kailangang magtago sa tapat ng martir na yan. Mapapasatin na ang lahat. Nakinig ako nang walang kibo. Ang bawat salita nila ay tila mga pako na ibinabaon sa aking puso. Ngunit sa halip na manghina, lalo lamang tumitibay ang aking paninindigan. Ang bawat tawa nila ay utang na sisingilin ko nang may kasamang interes. Dahan-dahan kong inalis ang earpiece. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan ang langit ay nagsisimulang magdilim at ang hangin ay nagpapahiwatig ng darating na bagyo. Sige, Sofia, ngumiti ka hanggat kaya mo. Dahil ang bawat ngiting ibinibigay mo sa akin ngayon ay ang huling lason na iinumin mo pagdating ng tamang panahon. Walang mas masakit kaysa sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ang siya ring naghuhukay ng iyong libingan. Iyan ang mga salitang paulit-ulit na umiikot sa aking isipan habang nakaupo ako sa loob ng madilim at tahimik na simbahan ng Quiapo. Ang amoy ng namamatay na kandila,
At ang halimuyak ng insenso ay bahagyang nagbibigay ng kapanatagan sa aking naguguluhang puso. Dito, sa gitna ng mga bulong ng dasal ng ibang mga deboto, tila mas naririnig ko ang tibay ng aking sariling kalooban. Amra? Isang mahinang boses ang tumawag sa aking pangalan. Lumingon ako at nakita ko si Mateo. Nakasuot siya ng simpleng polo barong, may bitbit na leather briefcase at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na matagal ko nang hindi nakikita sa kahit kanino. Si Mateo ay hindi lamang isang abogado. Siya ang matalik kong kaibigan noong panahong wala pa akong kahit ano, noong ang pangarap ko pa lang ay makakain ng 3 beses sa isang araw. Mateo, salamat sa pagpunta. Mahina kong tugon habang marahang umuupo siya sa tabi ko. Anumang oras, Amara. Pero bakit dito? Bakit kailangang ganito kalihim ang pagkikita natin? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mababa at seryoso. Inabot ko sa kanya ang ilang mga dokumentong nakuha ko mula sa silid-aklatan ni Marco, pati na ang audio recording mula sa itinago kong device sa bag ni Sofia. Habang pinapakinggan ni Mateo ang usapan ng dalawa, nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang at ang pagkuyom ng kanyang mga palad. Hayop! Bulong niya pagkatapos marinig ang tawa ni Sofia. Amara, hindi lang ito simpleng pangangaliwa. Falsification of documents ang ginagawa ni Marco. Sinisimulan na nilang ilipat ang ownership ng mga warehouse mo sa Bulacan sa isang dummy company na nakapangalan kay Sofia. Naramdaman ko ang malamig na haplos ng takot, ngunit mabilis ko itong pinalitan ng galit. Anong kailangan nating gawin, Mateo? Hindi ko pwedeng hayaang makuha nila ang pinaghirapan ko. Kailangan nating maging mabilis, pero kailangang maging maingat. Paliwanag ni Mateo habang binabasa ang mga papeles. Huwag kang pipirma sa kahit anong ibibigay nila. Sa ngayon, sisimulan ko nang ihanda ang mga papeles para sa isang irrevocable trust fund. Ililipat natin ang lahat ng major assets mo sa pangalan ng nanay mo at ng anak mo, na ikaw lang ang may kontrol hanggat buhay ka. Pero Amara, kailangan mong maging matatag. Kapag nalaman nila ito, siguradong mas magiging agresibo sila. Yumuko ako, tinitingnan ang aking mga kamay na nakapatong sa aking hita. Sanay na ako sa laban, Mateo. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit. Binigay ko sa kanya ang lahat. Tumitig si Mateo sa akin. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Minsan, ang mga taong binibigyan natin ng lahat ang siya ring nakakaramdam ng pinakamalaking inggit sa atin. Amara, may isang bagay pa akong kailangang sabihin sa iyo. Noong huling investigasyon ko tungkol sa background ni Marco, bago kayo ikasal, may mga impormasyon akong hindi mo binigyang pansin noon. Ano yon? Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang pamilya ni Marco, hindi sila totoong mayaman sa probinsya. Ang mga lupang sinasabi niyang sa kanila ay matagal nang nakasangla at nailit dahil sa utang sa sugal ng kanyang ama. At ang mas malala, hindi ito ang unang pagkakataon na may babaeng nasangkot sa kanya sa ganitong paraan. Napatigil ako. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa narinig ko. Ang 10 taon ng pagsasama namin ay tila isang malaking sining ng panlilinlang na maingat na binuo ni Marco mula pa noong una. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Hayaan mo munang makakuha ako ng matibay na ebidensya, Amara. Pero sa ngayon, ang kailangan mo lang tandaan ay huwag kang magtitiwala sa bawat salitang lalabas sa bibig niya. Tumayo si Mateo at hinawakan ang aking balikat ng matagal, isang kilos ng pagsuporta na tila nagbigay sa akin ng lakas para muling tumayo. Ikaw ang reyna ng kumpanyang ito, Amara. Huwag mong hahayaan ang mga alipin na nakinabang sa iyo ang siyang magpabagsak sa trono mo. Iniwan ako ni Mateo sa loob ng simbahan. Nanatili akong nakaupo, pinagmamasdan ng huling sindi ng kandila sa harap ng altar. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Ang bawat patak ay tila humahampas sa bubong ng simbahan,
Hindi lang pera at kumpanya ang kinuha nila sa akin. Kinuha nila ang 10 taon ng aking buhay. Pero habang naririnig ko ang dagundong ng kulog sa malayo, alam kong hindi na ako ang babaeng pwedeng saktan lang at iwanan sa ulan. Bakit tila mas marami pang itinatago si Marco? At sino ang babaeng tinutukoy ni Mateo na naging biktima rin ng kanyang mga laro? Dahan-dahan akong tumayo at lumabas sa simbahan, hinahayaan ang malamig na hangin na yumakap sa aking katawan. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Huwag kang mag-alala, Ma. Konting panahon na lang. Si Amra, sus, pagod na yon. Pangalan na lang niya ang nakasulat sa pader ng opisina. Pero ako na ang nagpapatakbo ng lahat. Deserve ko ito, Ma. Mas maganda ako, mas bata, at mas alam ko kung paano pasayahin si Marco. Nakatigil ako sa tapat ng pintuan ng opisina ni Sofia. Hawak ang isang tasa ng tsaa na binalak kong ibigay sa kanya. Ang mga salitang narinig ko ay tila mga linta na sumisipsip sa huling tira ng pagmamahal na mayroon ako para sa aking pinsan. Ang boses niya sa telepono ay puno ng kapalaluan, malayo sa hikbi at pagmamakaawa niya noong nakaraang araw. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin sa aking suot na sapatos. Naalala ko ang araw na sinundo ko siya sa probinsya, 10 taon na ang nakalilipas. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang isang lumang bag na butas-butas at ang pangakong magtatapos siya ng pag-aaral para makatulong sa amin. Ako ang nagbayad ng bawat sentimo ng kanyang matrikula. Ako ang bumili ng bawat damit na isinuot niya. Ako ang nagbigay ng pagkakataon para makatayo siya ng tuwid sa lipunang ito. Ngunit ang utang na loob sa kulturang kinagisnan namin ay tila isang tanikala na ako lang ang nakararamdam. Samantalang para sa kanya, ito ay isang hagdan na maaari niyang apakan para maabot ang rurok. Pumasok ako sa loob ng opisina nang hindi kumatok. Mabilis na ibinaba ni Sofia ang kanyang telepono at sa isang iglap, bumalik ang maamong mukha na ipinapakita niya sa akin. Ate, kanina ka pa ba dyan? You look stressed, let me help you with those papers. Sabi niya habang tumatayo at pilit na kinukuha ang mga folder na hawak ko. Tiningnan ko siya ng matagal. Napansin ko ang ballpen na hawak niya, isang mamahaling fountain pen na niregalo sa akin ng isang mahalagang kliyente. Iyon din ang ballpen na ginamit ko noong pinirmahan ko ang huling tseke para sa kanyang graduation. Ngayon, ginagamit niya ito para paglaruan ang aking mga dokumento. Sofia, naalala mo ba noong kinuha kita sa probinsya? Mahina kong tanong. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng nakaraan. Natigilan siya, bahagyang kumunot ang noo. Of course, ate. Bakit mo naman naitanong? I will never forget that. Utang ko sa iyo ang lahat ng ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mabuti naman kung ganoon, dahil ang utang na loob, Sofia, ay hindi parang damit na. Kapag nalumana ay pwede mo nang itapon o sunugin. Ito ay isang pangakong nakaukit sa kaluluwa. Nakita ko ang pagdaan ng kaba sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng pagkairita. Ate, if this is about the money I borrowed yesterday, don't worry. Mababayaran ko rin yon kapag nakuha ko na ang bonus ko. Hindi ito tungkol sa pera, Sofia. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tungkol ito sa katapatan. Alam mo, sa negosyo, mas madaling bawiin ang nawalang puhunan kaysa sa nawalang tiwala. Kapag ang tiwala ang nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging may bakas ng lamat. Tinalikuran ko siya bago pa siya makasagot. Habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang kanyang mga mata na nakatusok sa aking likuran. Alam kong paglabas ko ng pinto, tatawagan niya si Marco para magsumbong. Alam kong sasabihin niyang nagsisimula na akong maghinala. Pagdating ko sa aking sariling mesa, tiningnan ko ang larawan naming dalawa na nakapatong doon. Kinuha ko ang frame at dahan-dahang iniharap sa pader. Akala ko
ay nagpapatayo ako ng tulay para sa kanya patungo sa magandang buhay. Hindi ko alam na sa bawat sementong inilalagay ko ay nagpapakain lang ako ng pating na maghihintay ng tamang pagkakataon para lapaan ako. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagiging mabuting ate kung ang bawat yakap niya ay tila pagyakap ng isang sawa na naghahanap ng paraan para pigilan ang aking paghinga. Tumingin ako sa labas ng bintana sa mga sasakyang nagmamadali sa gitna ng traffic sa Makati. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban at ang laban ko ay kakaiba dahil ang kaaway ko ay ang mga taong pinakaminahal ko. Ngunit tandaan mo ito, Sofia, ang utang na loob na sinasabi mo, sisingilin ko yan hanggang sa huling patak ng iyong luha. Amara, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa bahay na ito. Hindi na mainam na sa pangalan mo lang ito nakasabit. Bilang asawa, dapat ay ibinibigay mo ang seguridad sa asawa mo. Nakakahiya sa mga kamag-anak natin na nakatira ang anak ko sa pamamahay na hindi sa kanya nakapangalan. Ang boses ni Doña Carmen ay parang lamig ng marmol sa sahig ng mansyong ito. Matigas, marangya, pero walang kahit anong init. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na nara habang ako ay nakatayo sa kanyang harapan. Dahan-dahang itinitimpla ang kanyang paboritong chamomile tea. Ang bahay na ito, ang bawat hollow block, ang bawat tiles, at ang bawat bintanang nagpapasok ng liwanag ay binayaran ko ng aking puyat at pagod. Noong panahong nagsisimula pa lang kaming mag-asawa, nakatira kami sa isang maliit na apartment na tumutulo ang bubong tuwing umuulan. Ako ang nagtrabaho, ako ang nag-ipon, habang si Marco ay abala sa paghahanap ng kanyang passion. Ngayong nakatayo na ang palasyo, biglang naging mahalaga ang dangal ng anak niya. Mama, binili ko po ang lupaing ito para sa aming dalawa ni Marco. Mahina kong sagot habang inilalagay ang tasa sa harap niya. Akala ko po ay sapat na ang seguridad na may matitirhan kami habang buhay. Huwag kang mapagmataas, Amara. Dagdag ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Ambisyosa ka masyado dahil galing ka sa wala. Nakalimutan mo na yata na kung hindi dahil sa apelyido ng anak ko, isa ka lang ordinaryong negosyante na walang pinag-aralan. Ang mga babaeng tulad mo ay dapat marunong magpakumbaba. Ilipat mo ang titulo sa pangalan ni Marco. Ipakita mo na pinahahalagahan mo ang pamilyang ito kaysa sa mga papeles mo. Tiningnan ko ang tasa ng tsa. Nakikita ko ang sarili kong refleksyon sa tubig. Isang babaeng pagod, sugatan, pero nagsisimula ng makakita ng linaw. Alam ko ang laro nila. Gusto nilang makuha ang bahay bago nila ako tuluyang sipain palabas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi nila makikilala. Kung yan po ang ikatatahimik ng loob ninyo, Mama, sige po. Papapuntahin ko ang abogado ko dito bukas para ihanda ang mga dokumento. Mabuti naman at natauhan ka na, pagmamalaki ni Doña Carmen, sabay higop ng tsaa ng may kasamang yabang. Sa wakas, gagawa ka rin ng tama para sa asawa mo. Hindi niya alam. Ang abogadong papapuntahin ko ay si Mateo. At ang dokumentong papapirmahan ko sa kanila ay hindi simpleng paglilipat ng titulo. Ito ay isang kasunduan kung saan ang lahat ng utang ng kumpanya at ang mga nakabinbing kaso sa buwis ay maililipat din sa bagong may-ari ng ari-arian. Kung gusto nilang makuha ang bato, kailangan din nilang pasanin ang bigat nito. Umakyat ako sa ikalawang palapag at pumasok sa aming silid. Nakita ko si Marco na nakahiga, abala sa kanyang cellphone, marahil ay kachat si Sofia. Hindi man lang siya tumingin sa akin nang pumasok ako. Marco, pumayag na ako sa gusto ni Mama. Ililipat ko na ang bahay sa pangalan mo. Sabi ko habang nag-aalis ng alahas sa harap ng salamin. Doon lang siya kumilos. Mabilis siyang umupo. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa tuwa. Talaga, Amara? I knew you'd understand. Para rin naman ito sa atin, di ba?
para may mamanahin ang magiging anak natin sa hinaharap. Ang magiging anak. Ang salitang yon ay tila isang sampal sa aking mukha. Alam kong wala kaming anak dahil sa kanyang kondisyon na itinago niya sa akin sa loob ng 10 taon habang hinahayaan niya ang kanyang ina na tawagin akong baog araw-araw. Oo, Marco, para sa kinabukasan, sagot ko. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang pusong dating kristal na madaling mabasag ay unti-unti nang nagiging bato. Kung ang bahay na ito ang magsisilbing hawla na pipigil sa kanila sa huli, handa akong ibigay ang bawat susi. Ang bawat brick ng bahay na ito ay saksi sa aking mga luha. Pero simula bukas, ang mga pader na ito ang magsisilbing saksi sa kanilang unti-unting pagbagsak. Ano kaya ang magiging mukha ni Doña Carmen kapag nalaman niyang ang mansyong inaasam niya ay may kaakibat na sumpa ng pagkakautang? At hanggang kailan mananatiling bulag si Marco sa patibong na siya mismo ang humukay? Humiga ako sa tabi niya. Nararamdaman ang lamig ng distansya sa pagitan namin. Hindi na ako natatakot sa dilim. Dahil sa dilim, mas madaling makita ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang ganda ng plano natin, Marco. Siguradong babagsak ang kumpanya ni Amara kapag nakuha ng Velasco Group ang disenyo ng hiyas ng silangan. Isipin mo, milyon-milyon ang kikitain natin sa komisyon pa lang. Narinig ko ang mahinang halakhak ni Sofia sa loob ng aming home office. Nakatayo ako sa gitna ng madilim na pasilyo. Nararamdaman ang lamig ng aircon na tila humahalik sa aking balat, gaya ng isang babalang hindi ko pinansin. Ang hiyas ng silangan ay ang pinakaimportanteng proyekto ng aking buhay. Ito ang koleksyon ng mga alahas na hango sa mga kwento ng kababaihang Pilipino, ang obra maestrang pinagpuyatan ko ng 2 taon. Dahan-dahan kong pinihit ang hawakan ng pinto. Sapat lang para makita ang loob. Nakita ko si Marco na nakatayo sa harap ng aking computer. Hawak ang isang USB drive. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin sa harap ng altar ay abala sa pagmamasid sa aking mga pinaghirapan na tila ba isa itong basura na maaari niyang ibenta sa pinakamataas na bidder. Hayaan mo, Sofia. Pagkatapos nito, wala nang Amara na magdidikta sa atin. Magiging malaya na tayo sa lahat ng utang at sa lahat ng pagpapanggap. Sagot ni Marco habang hinihimas ang balikat ni Sofia. Hindi sapat na ninakawan mo ang puso ko, Marco. Pati ba naman ang aking mga pangarap? Pati ba naman ang kaluluwa ng aking kumpanya? Nanatili akong kalmado. Hindi ako pumasok para sumigaw o manampal. Sa halip, hinintay ko silang lumabas ng silid. Nang makarinig ako ng papalayong mga yabag at ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanilang kwarto, dahan-dahan akong pumasok sa loob. Ang kwarto ay amoy ng pabango ni Sofia, isang matamis at masangsang na amoy na tila nanunuot sa aking lalamunan. Naupo ako sa aking silya, ang silyang saksi sa aking mga puyat at sakripisyo. Binuksan ko ang computer. Alam kong kinuha na nila ang mga files, pero ang hindi nila alam ay ang bawat disenyo ko ay may nakatagong panganib. Gamit ang nanginginig na mga daliri, pinalitan ko ang mga original na blueprint. Ang bagong disenyo na makukuha ng Velasco Group ay mukhang perpekto sa paningin. Ngunit meron itong malaking butas sa technical specifications. Ang mga materyales na nakasaad doon ay hindi magtatagal at magdudulot ng mabilis na pagkasira ng mga alahas. Kapag itinuloy nila ang produksyon, bilyon-bilyon ang mawawala sa kanila at ang pangalang Marco at Sofia ang magiging mantsa sa industriya habang buhay. Habang ginagawa ko ito, tila bawat click ng mouse ay isang hakbang palayo sa aking dating sarili. Ang Amara na marunong magpatawad ay tuluyan ng nilalamon ng dilim. Para sa kinabukasan nyo, di ba? Bulong ko sa hangin. Ibibigay ko sa inyo ang kinabukasang nararapat sa inyo. Biglang bumukas ang pinto. Mabilis kong isinara ang monitor at tumayo. Naroon si Marco. Nakasuot ng kanyang robe. May hawak na baso ng tubig. Nagulat siya nang makita ako. Amara?
Anong ginagawa mo rito sa dilim? Akala ko ba ay tulog ka na? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong kaba na pilit niyang itinatago. Hindi ako makatulog, Marco. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Inayos ko ang kanyang kwelyo. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa ilalim ng aking mga palad. Iniisip ko lang ang proyektong Hiyas ng Silangan. Alam mo, parang anak ko na ang koleksyong yon. Siguradong trahedya kung may mangyaring masama roon. Umiwas siya ng tingin. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Safe ang lahat. Magpahinga ka na. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na dati ay nagbibigay sa akin ng init, pero ngayon ay tila yelo na dumarampi sa aking balat. Pinanood ko siyang lumabas. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang nagtatago ng katotohanan. Naupo akong muli sa dilim. Ang katahimikan ng gabi ay nababasag lamang ng malakas na buhos ng ulan sa labas. Ang bagyo ay narito na. At sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit, nakikita ko ang mukha ng aking paghihiganti. Bukod sa disenyo, ano pa kaya ang balak nilang nakawin? At hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagiging bulag habang unti-unti nilang sinusunog ang sarili nilang tulay. Ang hiyas ng silangan ay magsisilbing hiyas ng kanilang pagbagsak. At kapag natapos ang ulan, sisiguraduhin kong ako lang ang natitirang nakatayo sa gitna ng guho. Ang bango ng niluluto kong beef caldereta ay humahalimuyak sa buong kusina. Isang pamilyar na amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng tahanan. Ngunit ngayon, ang bawat sangkap na inihalo ko, ang sarsa, ang mga pampalasa, ang bawat hiwa ng karne, ay tila mga bahagi ng isang ritual para sa isang pamamaalam. Ito ang huling hapunan na pagsasaluhan namin sa ilalim ng bubong na ito at tinitiyak kong ito ang magiging pinakamasarap at pinakamatamis na lason na titikman nila. Inayos ko ang mesa ng may pambihirang detalye. Ang pinakamahal na porselana, ang mga kristal na baso na kumikinang sa ilalim ng chandelier, at ang pinakamagandang bino. Sa gitna ng mesa ay may mga puting rosas, mga bulaklak na sumisimbolo sa kadalisayan, ngunit para sa akin, ito ang mga bulaklak para sa ililibing kong nakaraan. Wow ate, ano ang meron? Parang may piyesta rito sa bahay. Bungad ni Sofia habang pababa ng hagdan. Nakasuot siya ng isang pulang damit na hapit sa katawan. Tila ba siya ang reyna ng gabing ito? Kailangan nating magdiwang, Sofia. Dahil bukas, magbabago na ang takbo ng buhay nating lahat. Sagot ko, habang inilalagay ang huling plato. Binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti. Isang ngangiting hindi umaabot sa aking mga mata. Dumating si Marco at Doña Carmen. Ang aking asawa ay mukhang masigla. Marahil ay iniisip na nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya mula sa akin. Ang kanyang ina naman ay nakataas ang noo. Tila ba naghihintay na lamang ng kanyang koronasyon bilang tunay na may-ari ng mansyong ito. Mabuti naman at naisipan mong magluto ng maayos, Amara. Pagmamaldita ni Doña Carmen habang nauupo. Sana ay kasing sarap nito ang balitang ibibigay mo sa amin mamaya. Nagsimula ang hapunan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay ang tanging musika sa silid. Pinanood ko silang kumain ng may gana. Pinanood ko si Marco na tumingin ng palihim kay Sofia at si Sofia na sumagot ng isang kindat. Ang bawat sulyap nila ay tila isang dagdag na pahina sa listahan ng kanilang mga kasalanan. Nang matapos ang pagkain, uminom si Marco ng bino at dahan-dahang inilabas ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Sa tapat ko, Amara, mahal ko. Ito na yung sinasabi ko sa'yo, ang retirement and insurance papers natin. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay, puno ng mapanlinlang na pag-ibig. Sa pagpirma mo rito, masisiguro nating kahit anong mangyari sa kumpanya, protektado ang yaman natin. At gaya ng usapan natin kay Mama, kasama na rito ang huling dokumento para sa transfer ng property.
Tiningnan ko ang folder. Alam ko kung ano ang laman nito. Hindi ito insurance. Ito ay ang tuluyang pagsuko ng aking karapatan sa bawat ari-ari ang ipinangalan ko sa kanya at ang aking pagbibitiw bilang CEO ng sarili kong kumpanya. Gusto nilang makuha ang lahat bago mag-umaga. Sigurado ka ba rito, Marco? Tanong ko habang dahan-dahang kinukuha ang pluma. Ang bigat ng ballpen sa aking daliri ay tila bigat ng isang hatol. Of course, babe. I did this for us. Para wala ka nang isipin kundi ang magpahinga at maging isang full-time wife. Sagot niya, habang ang kanyang kamay ay humahaplos sa aking balikat. Naramdaman ko ang pagkasuklam pero nanatili akong tahimik. Pirma na, Amara. Huwag mo nang patagalin. Marami pa kaming kailangang ayusin ni Marco bukas. Singit ni Doña Carmen, hindi na maitago ang kanyang pagkainip. Tumingin ako kay Sofia. Nakita ko ang kanyang pagkabalisa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ng aking kamay. Siguro ay iniisip niya kung gaano siya kayaman pagkatapos ng gabing ito. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Tinitigan ko ang blangkong linya kung saan dapat nakasulat ang aking pangalan. Ang katahimikan sa silid ay naging bingi. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Alam mo, Marco, naalala ko noong wala pa tayong kahit ano. Noong isang platong pansit lang ang pinaghahatiwan natin. Simula ko, ang aking boses ay malalim at puno ng emosyon. Sabi mo noon, hinding-hindi mo ako sasaktan. Sabi mo, ako ang iyong hiyas. Napatigil si Marco, bahagyang kumunot ang noo. Bakit mo ba binabalikan ang nakaraan? Pirmahan mo na yan para matapos na tayo. Isang dahan-dahang tawa ang lumabas sa aking mga labi. Isang tawa na puno ng pait at tagumpay. Matatapos na nga tayo, Marco, pero hindi sa paraang iniisip nyo. Hinawakan ko ang pluma ng mas mahigpit. Tumingin ako sa kanila isa-isa. Ang mga mukha ng aking mga traidor ay naguguluhan. Bago ko pirmahan ito, may isa lang akong tanong, sabi ko habang tinititigan si Marco ng diretso sa kanyang mga mata. Kamusta ang pakikipag-usap nyo sa Velasco Group? Nakuha ba nila ang hiyas ng silangan na ibinigay nyo? Biglang namutla si Marco. Ang baso ng bino sa kamay ni Sofia ay bahagyang nayanig. Ang hanging malamig ay tila pumasok sa silid, dala ang katotohanang hindi nila inaasahan. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Marco. Ibinaba ko ang pluma sa ibabaw ng folder nang hindi lumalagda. Ibig kong sabihin, handa na ba kayong harapin ang bagyong kayo mismo ang gumawa? Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila mga bituing nagniningning. Ngunit para sa akin, ang bawat kislap nito ay paalala ng bawat patak ng pawis at luha na ibinuhos ko para marating ang gabing ito. Ito ang ika-10 anibersaryo ng Amara Jewels, ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala. Ngayong gabi, ang lahat ng malalaking pangalan sa industriya, ang media, at maging ang ating mga karibal ay narito. Nakatayo ako sa gilid ng entablado. Suot ang isang itim na silk gown na gawa ng isang tanyag na designer. Simple pero elegante, sumisimbolo sa pagluluksa ko para sa aking nakaraan at ang paghahanda ko para sa aking muling pagsilang. Sa gitna ng ballroom, nakita ko si Marco. Suot niya ang kanyang pinakamahal na tuxedo, nakangiti habang may hawak na baso ng champagne. Sa tabi niya ay si Sofia, na tila ba siya ang tunay na reyna ng gabi sa kanyang kumikinang na gown. Akala nila ay ito na ang gabi ng kanilang tagumpay. Akala nila ay ang anunsyong gagawin ni Marco mamaya ang tatapos sa aking pamumuno. Dahan-dahan akong umakyat sa entablado. Ang tunog ng aking takong sa kahoy na sahig ay tila isang martsa ng hustisya. Nang humarap ako sa mikropono, biglang tumahimik ang buong silid. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ko. Ang aking boses ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 10 taon ng tagumpay.
ipinagdiriwang din natin ang katotohanan. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Marco. Bahagyang lumapit ang aking asawa sa entablado. Tila nagtataka kung bakit wala sa script ang aking mga sinasabi. Bago tayo magpatuloy sa ating main program, meron akong gustong ipakita sa inyong lahat. Patuloy ko. Isang espesyal na presentasyon tungkol sa integridad at katapatan na siyang pundasyon ng kumpanyang ito. Sa isang hudyat namatay ang mga ilaw at bumukas ang malaking screen sa likuran ko. Pero hindi ang kasaysayan ng kumpanya ang lumabas. Ang bumungad sa kanila ay ang malinaw na audio recording ng usapan nina Marco at Sofia sa loob ng kotse. Ang tawanan nila tungkol sa pag-utang ko ng pera, ang plano nilang nakawin ang aking mga disenyo, at ang pag-amin ni Marco na hindi niya kailanman ako minahal. Kasunod nito ang mga larawan nila na magkasama sa condominium na binili nila gamit ang pera ng kumpanya. At ang pinakamatindi, ang mga dokumento ng falsification na nakuha ni Mateo na nagpapakita ng mga peking pirma ko sa mga transfer of assets. Ang ballroom na kanina ay puno ng tawanan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan bago ito napalitan ng mga bulungan na parang mga bubuyog na nagkakagulo. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Doña Carmen mula sa gitna ng karamihan. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng kanyang mga perlas. Mabilis na umakyat si Marco sa entablado. Pilit na inaagaw ang mikropono. Amara, itigil mo ito. Nababaliw ka na ba? Huwag kayong maniwala sa kanya. Gawa-gawa lang ang lahat ng ito. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang takot, walang galit, tanging pagkasuklam. Hindi ako ang nababaliw, Marco. Ikaw ang nabulag ng kasakiman. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Pumasok si Mateo kasama ang 3 lalaking naka-uniforme ng pulis. Marco Valderrama, ikaw ay iniaaresto sa kasong falsification of public documents, estafa at qualified theft. Malakas na anunsyo ng opisyal na ang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nakita ko ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Marco. Napatingin siya kay Sofia na nooy pilit na nagtatago sa likod ng mga bisita, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat kamera ng media ay nakatutok na sa kanila. Ate please, hindi totoo yan. O yan, pinipilit lang nila ako. Sigaw ni Sofia habang nilalapitan din siya ng mga pulis. Huli na ang lahat para sa mga drama mo, Sofia. Mahina kong sabi habang dahan-dahan akong bumababa sa entablado. Ang bag na binigay ko sa'yo, binigay nito sa akin ang lahat ng kailangan kong ebidensya. Nang madaanan ko si Doña Carmen, tumigil ako sa harap niya. Ang matandang babae ay nanginginig sa hiya at galit. Ang bahay po na gusto ninyong ilipat sa pangalan ng anak ninyo? Tapos na po ang transfer. Bulong ko sa kanyang tenga. Pero kasama sa titulong yon, ang lahat ng utang ng kumpanya na sadyang ginawa ni Marco. Sa inyo na ang pader. Sa inyo na ang bubong. Pati na ang bilyong pisong utang na kailangang bayaran sa gobyerno. Iniwan ko silang nagkakagulo. Naglakad ako palabas ng ballroom, hindi lumingon kahit isang beses. Habang binabaybay ko ang pasilyo, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi na humahalik sa aking mukha. Ang 10 taon ng pagiging martir ay natapos sa loob ng 10 minuto. Ngunit habang papalayo ako, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Ang pagkapanalo ko ba sa digmaang ito ay sapat na para burahin ang lahat ng sugat sa aking puso? At ano ang gagawin ni Marco at Sofia ngayong ang lahat ng kanilang pinagplanuhan ay naging abo sa harap ng buong mundo? Sa malayo, narinig ko ang sirena ng pulis. Isang tunog na para sa iba ay nakakatakot, pero para sa akin, ito ang musika ng aking kalayaan. Ting! Ang katahimikan sa loob ng aming dating bahay ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Wala na ang mga tawanan ni Marco at Sofia. Wala na ang mga sigaw at panglalait ni Doña Carmen. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang sarili kong paghinga. Isang paghinga na sa wakas ay hindi na kinakapos. Isang paghinga na malaya na sa bigat ng panlilinlang.
Nakatayo ako sa gitna ng sala. Pinagmamasdan ang mga bakanting dingding kung saan dati ay nakasabit ang mga larawan namin ni Marco. Pinababa ko na ang lahat ng yun kanina. Hindi ko sila susunugin. Itatapon ko sila sa basurahan. Kasama ng lahat ng mga alaala ng 10 taon na tila ba isang mahabang panaginip na nauwi sa bangungot. Isang tawag mula kay Mateo ang bumitak sa katahimikan. Amara, kumpirmado na. Ang boses ni Mateo ay seryoso pero may bakas ng tagumpay. Si Sofia ay naghain na ng affidavit laban kay Marco. Itinuro niya si Marco bilang mastermind ng falsification at embezzlement para lang mabawasan ang sentensya niya. At si Marco naman, sinasabing pinilit lang siya ni Sofia dahil sa banta nito na magpapakamatay. Naglalaglagan na sila, Amara. Ang pag-ibig na akala nila ay kasing tibay ng brilyante ay tila babuhangin lang na tinangay ng agos. Isang dahan-dahang nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko ang ugali nila. Ang mga taong pinagbuklod ng kasakiman ay laging paghihiwalayin ng takot. Salamat, Mateo. Hayaan mo silang magubusan sa loob ng rehas, sagot ko. Eksaktong pagbaba ko ng telepono, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran. Lumingon ako at nakita ko si Doña Carmen. Wala na ang kanyang marangyang alahas, gulo-gulo ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay mugto sa kaiiyak. Bit-bit niya ang isang maliit na maleta. Ang tanging pinayagan kong dalhin niya, Amara, anak. Ang kanyang boses ay nanginginig, malayo sa matapang na tono na ginagamit niya dati para hiyain ako. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganun ang gagawin ng anak ko. Matanda na ako, Amara. Saan ako pupunta? Wala akong ibang matitirhan. Lumapit ako sa kanya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong makita niya ng malapitan ng babaeng tinawag niyang baog at walang silbi. Huwag niyo na po akong tawaging anak, Doña Carmen, mahina kong sabi. Ang bawat salita ay malinaw at malamig. Noong hinahayaan ninyo si Marco, nalokohin ako sa loob ng bahay na ito. Kinalimutan niyo na ang karapatan ninyong ituring akong pamilya. Ang bahay na ito, binili ko ito para sa isang pamilyang marunong rumespeto. At kayo po, wala kayong puwang dito. Pero ang mga utang, Amara, parang awa mo na. Paano ko babayaran ang mga utang na iniwan ni Marco? Pagmamakaawa niya habang lumuluhod sa harap ko, hinahawakan ang aking laylayan. Dahan-dahan kong inalis ang aking damit mula sa kanyang mga kamay. Iyan ang halaga ng dangal na gusto ninyong makuha sa akin, di ba? Gusto ninyong mapunta sa inyo ang ari-arian ko? Heto na, ibinigay ko na. Ang bawat sentimo ng utang na yon ay bunga ng kasakiman ninyong mag-ina. Ngayon, pagbayaran nyo ito. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto. Binuksan ko ito ng malapad. Hinahayaan ng sikat ng araw na pumasok sa loob. Umalis na kayo, Doña Carmen. Bago ko patawagan ang mga security para kaladkarin kayo palabas. Huling sabi ko. Pinanood ko siyang lumabas ng gate. Ang kanyang anino ay tila isang maliit at kaawa-awang nilalang sa gitna ng malawak na kalsada. Wala akong naramdamang pagsisisi. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pag-alis ng bawat pako na nakabaon sa aking puso. Bumalik ako sa loob at umakyat sa aking kwarto. Kinuha ko ang aking sariling maleta. Hindi ako dito mananatili. Ang bahay na ito ay puno ng amoy ng pagkabulok ng kanilang mga kaluluwa. Ibebenta ko ito at ang mapagbebentahan ay ibibigay ko sa isang charity para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse. Habang isinasara ko ang pinto ng mansyon sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang langit. Bughaw, malawak, at malinis. Ang karma ay hindi natutulog, oo. Pero ang katarungan ay hindi rin nagmamadali. Dumating ito sa tamang panahon, sa tamang paraan. Nasaan na ang tapang ni Sofia ngayong mag-isa na siya sa malamig na selda? At ano ang pakiramdam ni Marco ngayong ang babaeng itinuring niyang basahan ang siyang humubad ng lahat ng kanyang karangyaan?
Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho palayo. Hindi ako lilingon. Dahil sa dulo ng kalsadang ito, naghihintay ang isang bagong umaga na wala ng anino ng kanilang mga kasalanan. Ang mainit na hangin ng Palawan ay tila isang malambot na kamay na humahaplos sa aking mukha. Unti-unting pinapawi ang huling bakas ng pagod sa aking kaluluwa. Nakaupo ako sa isang rattan chair sa veranda ng aming villa. Pinagmamasdan ang asul na dagat na pilit hinahalikan ng puting buhangin. Sa aking tabi ay ang 2 taong naging dahilan kung bakit ako nanatiling nakatayo. Ang aking ina at ang aking anak na si Maya. Matagal kong itinago si Maya sa Amerika, kasama si Mama noong magsimula ang mga gulo sa kumpanya at ang pagtataksil ni Marco. Akala ng lahat ay baog ako dahil iyon ang kwentong ipinakalat ni Doña Carmen. Isang kasinungalingang tinanggap ko upang protektahan ang aking anak mula sa lason ng pamilya Valderrama. Ngayon, sa wakas, ay malaya ko na siyang nakakapiling ng walang tinatago at walang kinatatakutan. Mama, tignan mo! Nakakuha ako ng magandang shell. Masayang sigaw ni Maya habang tumatakbo papalapit sa akin. Ang kanyang maliit na kamay ay may hawak na isang pink na kabibe. Kinuha ko siya at niyakap ng mahigpit. Inaamoy ang halimuyak ng dagat sa kanyang buhok. Ang ganda naman yan, anak. Itago natin para lagi nating maalala ang araw na ito. Ngumiti si Mama mula sa kabilang upuan. Ang mga linya ng pag-aalala na dati ay nakaukit sa kanyang noo ay unti-unti nang nawawala. Nakikita ko na ulit ang dating Amara anak, ang babaeng hindi natatakot ngumiti ng totoo. Dahil wala na akong dapat ikatakot, Ma. Sagot ko habang hinahagod ang likod ni Maya. Nawala man sa akin ang 10 taon ng buhay ko kasama ang maling tao. Nakuha ko naman ang isang buhay na payapa at totoo. Sa nagdaang 6 na buwan, ang aking buhay ay naging isang proseso ng pagtatanggal ng mga guho. Ang Amara Jewels ay hindi lamang nakabangon, kundi mas lalo pang lumago matapos ang iskandalo. Ang mga disenyo ko ay kinilala sa buong Asya. Gamit ang perang nakuha ko mula sa pagbebenta ng mansyon, nagpatayo ako ng Bahay Pag-asa, isang foundation na nagbibigay ng legal at psychological na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Hindi ko na kailangang maging martir para tawaging mabuting asawa. Napatunayan ko na ang halaga ng isang babae ay hindi nakabatay sa singsing na suot niya o sa apelyido ng lalaking nasa tabi niya. Ang halaga ko ay nasa aking mga kamay. Ang parehong magagaspang na kamay na kinutya ni Marco noon, ngunit siya ring mga kamay na nagtayo muli ng aking imperyo. Habang pinapanood ko si Maya na muling tumatakbo, pabalik sa dalampasigan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mateo. Amara, nahatulan na sila. 20 taon para kay Marco, 15 para kay Sofia, walang bail, at si Doña Carmen. Nakita siya sa isang public hospital, naghihintay ng charity assistance, tapos na ang laban. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses. Inaasahan kong makaramdam ng matinding tuwa, ng kagalakan sa kanilang pagdurusa, ngunit wala. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim at payapang katahimikan. Wala nang galit, wala nang pait. Tila ba sila ay mga estranghero na lamang na minsan kong nakasama sa isang kwentong tapos na. Pinatay ko ang aking cellphone at ibinaba ito sa mesa. Tumingin ako sa langit na unti-unti nang nagkukulay kahel habang lumulubog ang araw. Marami akong natutunan sa nakaraan. Natutunan kong ang utang na loob ay hindi lisensya para magamit at tapakan. Natutunan kong ang pamilya ay hindi palaging sa dugo, kundi sa mga taong pinipiling manatili sa tabi mo kapag nagdidilim ang lahat. At higit sa lahat, natutunan kong ang pinakamagandang paghihiganti ay ang pagpili na maging masaya nang wala sila. Kung sakaling subukan nilang balikan ang mga alaala ko mula sa loob ng kanilang malamig na selda, ano kaya ang maaalala nila? Ang babaeng umiiyak sa harap nila o ang reyna na tumangging yumuko sa kanilang mga laro?
tumayo ako at naglakad patungo sa dagat. Sinasalubong ang malamig na tubig na dumarampi sa aking mga paa. Handa na ako sa bukas. Handa na akong isulat ang aking bagong kabanata. Ang malamig na simoy ng hangin sa itaas ng bagong tayong Amara Tower sa Bonifacio Global City ay nagdudulot ng kakaibang kagaanan sa aking dibdib. Nakatayo ako sa rooftop garden, suot ang isang puting pantalon at simpleng blusa na malayo sa mga masisikip na gown na dati kong isinusuot upang magmukhang perpekto sa paningin ng lipunan. Ngayon, ang tanging pamantayan ng pagiging perpekto na sinusunod ko ay ang sarili kong kaligayahan. 5 taon na ang nakalipas mula nang matapos ang magulong kabanata ng buhay ko kasama ang mga Valderrama. Sa loob ng 5 taon na yon, ang Amara Jewels ay hindi na lang isang kumpanya. Naging simbolo ito ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Ang Bahay Pag-asa na itinayo ko ay nakapagtapos na ng daan-daang kababaihan mula sa mga mapang-abusong relasyon, nagbigay sa kanila ng hanapbuhay at ng pagkakataong muling hawakan ang sarili nilang kapalaran. Amara, the press is ready for the ribbon-cutting ceremony. Boses ni Mateo mula sa aking likuran. Siya pa rin ang aking chief legal counsel, ang matapat kong kaibigan na nanatili sa tabi ko sa mga pinakamadilim na oras. Lumingon ako at binigyan siya ng isang tipid ngunit tapat na ngiti. Salamat, Mateo. Bababa na ako sa ilang sandali. Lumapit siya at tumabi sa akin. Pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng Maynila. Ang layo na nang narating natin, Amara. Mula sa madilim na simbahan sa Quiapo hanggang dito sa tuktok ng sarili mong gusali. Hindi ko ito mararating kung wala ka, Mateo. At kung hindi dahil sa mga sugat na natamo ko, sagot ko habang ipinapatong ang aking mga kamay sa barandilya. Sa mga nagdaang taon, marami ang nagtatanong kung kailan ako muling mag-aasawa. Marami ang nagpapahiwatig, kabilang na ang ilang mga kilalang negosyante. Ngunit tinanggihan ko ang lahat ng iyon, hindi dahil natatakot akong magmahal muli, kundi dahil natutunan kong ang pagmamahal sa sarili, ang pinakamahalagang relasyon na dapat kong alagaan. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging buo. Ang presensya ni Maya at ng aking ina ay sapat na upang punuin ang aking puso ng init. By the way, Amara, basag ni Mateo sa katahimikan, ang kanyang boses ay naging mas formal. Nakakuha ako ng sulat mula sa maximum security prison. Mula kay Marco, humihingi siya ng pagkakataon na makausap ka. Sabi niya, gusto niyang humingi ng tawad ng personal. Napatigil ako. Ang pangalang Marco ay tila isang lumang salita na matagal ko nang binura sa aking bokabularyo. Hindi ako nakaramdam ng galit o ng takot o kahit ng awa. Tila ba ang pinag-uusapan namin ay isang estranghero na nabasa ko lamang sa isang pahayagan. Tiningnan ko si Mateo. Ibalik mo sa kanya ang sulat na hindi nabubuksan, Mateo. Wala na akong sasabihin pa sa kanya. Ang kapatawaran ko ay para sa aking sarili. Hindi para magbigay ng peace of mind sa taong sumira sa akin. Binayaran na niya ang kanyang mga kasalanan sa batas. Hindi na niya kailangang hingi ng basbas ko. Tumango si Mateo, may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko. Ipapaasikaso ko ito kaagad. Iniwan ako ni Mateo upang asikasuhin ang mga bisita. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng asul na langit. Dahan-dahan kong inangat ang aking kanang kamay, ang kamay na minsang kinutya dahil sa mga kalyo at magaspang na balat. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nagtataglay ng kapangyarihang magbigay ng buhay, magtayo ng imperyo at magbigay ng pag-asa sa iba. Ang bawat pilat ay parangal ng aking katatagan. Habang pinagmamasdan ko ang lungsod mula sa itaas, alam kong hindi na ako ang Amara na nagmamakaawa para sa pagmamahal. Ako si Amara, ang reyna ng sarili kong kaharian. At ang koronang suot ko ay hindi gawa sa ginto o brilyante, kundi sa katotohanang kaya kong tumayo ng mag-isa, buo at matapang. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko,
Ako na ngayon ang nagdidikta kung saan ihihip ang hangin. Bumaba ako upang salubungin ang mga bisita. Sa pagbukas ng elevator, sasalubungin ako ng mga ilaw ng kamera at ng nangiti ng aking anak na naghihintay sa akin. Ang hiyas na pinilit nilang basagin ay naging isang diamanteng hindi na kailanman matitibag. Ang balita ay umabot sa akin hindi bilang isang tsismis na pinag-uusapan, kundi bilang isang tahimik na paalala ng kalawakan at katiyakan ng karma. Nalaman kong nakatira na ngayon si Doña Carmen sa isang masikip at inuupahang kwarto sa gilid ng riles ng tren. Ayon sa kwento, ang hangin sa kanyang tinitirhan ay palaging mabigat, amoy ng lumang alikabok at nabubulok na basura, habang ang nakakapasong init ng singaw ng yero ay walang awang bumabalot sa kanyang tumatandang katawan. Malayo ito sa malalambot na kutsyon at lamig ng mansyong pinilit niyang agawin sa akin. Si Marco naman ay patuloy na binibilang ang mga araw sa loob ng malamig, madilim, at maamoy na selda, umaasa sa mga dalaw na hindi na kailanman darating. At si Sofia, ang babaeng ginamit ang kanyang kabataan para manira ng pamilya, ay tuluyan ng tinalikuran ng sarili niyang mga kamag-anak na iwang mag-isa habang ang kanyang pinagmamalaking ganda ay mabilis na kinain ng stress at hirap ng buhay. Wala akong naramdamang tuwa sa kanilang pagdurusa, ngunit wala rin akong naramdamang awa. Ang kanilang kinasadlakan ay ang mismong patibong na sila rin ang naghabi. Dito sa loob ng aking bagong tahanan, ibang-iba ang pakiramdam ng paligid. Ang halimuyak ng bagong lutong adobo ay pumupuno sa buong kusina. Humahalo sa amoy ng mamahaling vanilla candles na nagbibigay ng mainit at ginintuang liwanag sa silid. Ang aking suot na silk loungewear ay malambot na dumarampi sa aking balat. Isang malaking kaibahan sa magaspang na pakiramdam ng mga luhang dati kong pinupunasan. Mama, ang bango naman yan. Gutom na po ako. Malamig na wika ni Maya habang tumatakbo palapit sa akin, niyayakap ang aking baywang. Bumaba ang aking tingin sa kanya at hinaplos ko ang kanyang buhok. Ang haplos ng aking mga kamay na may mga natitira pang marka ng kalyo mula sa nakaraan ay tinanggap niya ng may buong pagmamahal at walang pag-iinarte. Sige na, tawagin mo na ang lola mo. Kakain na tayo, anak. Habang pinapanood ko silang maglola na masayang nag-uusap sa hapagkainan, isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Napatawad ko na ba sila? Maraming gabi kong inisip ang tanong na ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan kong hindi ko na kailangang bigkasin ang salitang patawad para sa kanila upang makalaya. Ang totoong pagpapatawad ay ibinigay ko sa aking sarili. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging martir, sa pagtitiis sa mga panlalait, at sa pagpayag na maliitin ang aking halaga para lamang sa ilusyon ng isang buong pamilya. Ang kalawakan ng kapayapaan sa aking dibdib ngayon ay hindi kayang tumbasan ng anumang halaga ng salapi. Wala nang nagmamatiyag sa bawat kilos ko, wala nang mapanuring mga mata, wala nang lihim na kailangang katakutan. Ang halakhak ni Maya ay tila isang matamis na musika na pumapailan lang sa buong kabahayan, nagtataboy sa anumang natitirang anino ng kahapon. Tumabi ako sa kanila, sumandok ng pagkain, at pinagsaluhan namin ang hapunan ng may pusong magaan at payapa. Sa mundong ito, maraming babae ang naniniwalang ang kanilang halaga ay nakadepende sa pagmamahal ng isang lalaki. Ngunit pinatunayan ko na ang isang babae ay maaaring maging sarili niyang tagapagligtas. Ang pinakamakinang na hiyas ay hindi ang isinusuot sa daliri bilang tanda ng pag-aari ng iba, kundi ang pusong natutong buuin ang sarili mula sa mga basag na piraso. Ako si Amara. Minsang nadapa, minsang nagamit, ngunit tumayo bilang reyna ng sarili kong kaharian. At ito ang aking walang hanggang pagbangon.